So hello mga kulichop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, nandito ngayon tayo sa Maple Grove. Ayan, Mega World, no? At dito tayo sa Walnut Street. Ayan po si nagbabike na naman. Ayun po yung mga kainan sa banda dyan sa unahan, ano. Ayan po yung mga kainan. Ayan, may kainan dyan. Tapos meron din po kainan doon sa bandang unahan pa po. Ayan. So dati po ang kainan dati is nandito sa part na yan. Ayan. So kagabi nandito kami at nagkumain kami, tapos ay stay ng kaunti lang, no, hanggang 11 ng gabi. Ayun, ang lamig ng panahon dito, tsaka mahangin, ano. Maraming babike, maraming nagja-jogging, tapos doon sa banda doon, yun, maraming nagpa-park yan pag gabi. Papalabas ng Anyana, papunta ng Anyana. Okay, so ito kabuuan ng Maple Grove. Ayan si Mrs. Kasama ko syempre. So napapunta lang kami dito guys para makapag-vlog ako dito tungkol sa kotse natin, ano. Okay, so noong Webes kasi ay biglang lumabas si airbag. Okay, yung airbag na yan. Ito. Lumabas siya, tapos hindi siya nawala. Yun. So hindi nawala yung kanyang sign, and then ang ginawa ko is ginamit ko lang siya sa school, and then habang nagdadrive ako bigla siyang lumabas. Then after that, nung nagamit ko na siya, pinahinga ko lang ng konti, maya maya nawala ulit. So naging kampante na ako kasi nawala ulit, no? Baka nagka-error lang, nakalog lang yung airbag natin. And then nung pauwi na ako ng gabi, Webes ng gabi, is nagkaganon na naman, lumabas na naman si airbag. Then pagdating ko sa bahay, hindi siya nawala hanggang sa kinabukasan na ginamit ko ulit, nawala naman siya. Okay, nung nawala na naman, so dadalhin ko na siya dapat sa talyer, pero habang ginagamit ko siya, hindi na siya bumalik. Then upon nung tanghali, ayun, nung gagamitin ko na naman siya, in-start ko yung makina, bumalik na naman. So I have decided na dinala ko siya sa kumpare ko na mekaniko para ma-check na kung ano yung dahilan nung labas nung airbag na sign. Tapos nakalagay dito sa display natin is check SRS airbag system. So yun yung nakasulat dyan. Tapos etong yellow dito, naka-display yung yellow dyan na parang triangle, no, na merong exclamation point. So ibig sabihin may error dun sa ating kotse. So akala ko airbag lang siya, nag-lose connection. Ang ginawa ko, yung airbag is nisprayan ko na siya ng contact cleaner, pero ayun, lumabas pa rin. So ang ganyan po mga guys is usually yung squib na tinatawag or yung clock spring. Ayan, so nagpapalit po ako ng clock spring. Ito pong clock spring na to, pinalta ng kapatid ko nung nasa kanya pa tong kotse. Parang mumurahin lang po itong ikinabit niya. And then after 2 years, mga 2 years, nasira na, lumabas nga ulit yung airbag, ano. So nung nasira ito guys, anong nangyari kasi, pinagawa niya yung kotse, tapos nakalimutang i-lock nung gumawa. Inikot yung manibela, naiikot niya hanggang sa nawala si busina. Tapos yung controls nawala din. Tapos ayun nga, hindi siya nagagamit. So ito yung pinalta ng kapatid ko. Ay binili niya is mumurahin lang, siguro mga 500 lang to or something yung pinalit niya na clock spring. So ayun, diniagnose ito ng kumpare ko using the scanner, at lumabas nga ito yung squib or yung clock spring. Tapos may iba pa mga error, buti na lang iba pa mga error yung dati pa o history na lang niya is nabura naman dun sa scanner. Yan, so yung kanyang steering dati, kasi 6 months ito nakatigil, tapos start lang ako, painit lang hanggang sa lumabas nga yung steering din. Buti na lang nawala din nung ginalaw-galaw ko lang tong steering, kasi tagal, 6 months hindi nagagalaw yung steering. Alright, so share ko lang sa inyo guys na pag lumabas yung airbag, may possibility na ito ang inyong papalitan. So ito ang bili ko dito is papalit ko dito kasi guys is inabot ako ng 10,000.
Okay, so wag kayong mag-react, no? Hindi naman ito lang yung 10,000. Okay? So, ito kasing sasakyan ko, bakit umabot ako ng 10,000? Okay, so ito kasing sasakyan ko is dati, kung mapapansin nyo, yung ating headlight, hindi ko pinapalitan yung luma. Yung lumang headlight natin, ano? Ang pinapalitan lang natin dati, kung nasusubaybayan nyo yung vlog natin, is ito, yung nasira, yung nabasag. So, pinapalitan natin. Tapos dahil nga sa may binabalak nating ibenta to dati, yun lang ang pinalta natin. Itong part na to, 4.5 yung bili natin, parang Depo brand yun. Okay? Then ito yung original pa na nakakabit sa kanya, o yung dati nakakabit sa kanya, malabo. So ang sabi ko dati, hayaan ko na lang kasi bebenta ko nga naman. Kaya lang hanggang ngayon nasa akin pa rin yung sasakyan. Eh ang nangyayari is hindi sila magkapantay ng mata. Napapangita naman ako na yung isa malinaw, yung isa ay madilaw. So, kahit ibinapping na natin, hindi na wala yung pagkadilaw, guys. Yun. So, ang ginawa ko, nag-decide na rin ako dahil nagpapalit na rin naman ako sa kumpare ko nung flax spring. Nagpapalit na rin ako nitong headlight. Kasi nga, baka mangyari, pag magpapalit na ako ng headlight na to, malabo na rin tong kabila. So ang mangyayari niyan, hindi na sila magkamata, no? Tapos iintayin ko na namang lumabo to para magpapalit na naman ng bago. Hindi na naman sila magkaabot ng dalawang headlight. Actually, ito nga, parang umabot pa ng ilang buwan or nag-isang taon pa bago pa ako nagpalit nitong kabila eh. So mga papansin nyo guys, hindi na sila ganun kalinaw pareho. Ito medyo lumabo-labo na ulit ng konti kasi syempre ginagamit natin. Ito dahil bagong-bago pa, sobrang liwanag pa niya, yung crystal clear. Ito medyo lumabo-labo na. So ayoko naman na mangyari na ganun na naman pag nagpalit ako ng headlight, gaano ko pa katagal gagamitin tong headlight na to. No, kung alis mabasag lang, tsaka sila magpapalit. So ang masasuggest ko sa inyo guys, kung magpapalit kayo ng headlight, kung medyo masailan kayo, tulad ko rin, dapat sabay na. Ayan. So, ang pinalit kasi dati rin, hindi ko rin alam, no, guys, kung merong factor yon dahil ito, Depo, ito ay cusp. Ayan, cusp siya. So, mapapansin nyo, dito sa loob, talagang crystal clear siya. Sobrang liwanag niya, or dahil bago lang siya. Tapos dito sa kabila, eto medyo maputi yung part na to. Yan, medyo maputi. Hindi siya yung clear na crispy, no? Crispy clear. Yan. Pero malino din naman siya. Yun nga, ang habol ko nga lang din is sana nga, ayan, magpantay sila ng kulay para hindi naman masagwang tingnan. At sana walang factor yung magkaiba sila ng brand. So sana magpantay rin sila kahit papaano pag lumabulabo ng kaunti. So ito yung luma ko guys. Bala ko siyang ibenta, no? Presyohan nyo na lang kung kailangan nyo ng ganito. Buo pa to. Ayan yung kukunin ko lang tong sticker ng RFID. Although hindi ko na naman magagamit tong dahil wala yung card ng kapatid ko, yung account hindi ko rin alam. Lilinisin na lang natin to, tapos kung mapapaputi natin ng konti, papaputin. Pero buo to, walang basag. Oh, yan. So kaya naging 10,000 guys yung aking binayaran. Actually dapat siya ay 11,500 kasi yung sa scanning natin 1,500 yung singil nung kumpare ko. Pero diniscountan tayo ng scanning kasi siya naman daw yung nag-scan. So maraming salamat kay paring Totoy ng Tutoy's Auto Shop, no? Salamat sa discount at saka dun sa pag ito kasi nagkakaproblema, lagi ko dun dinadala. Kung mapapansin nyo yung vlog ko dati, dun sa bumper, dun sa basag na ilaw, radiator, at saka yung radiator motor, doon ko din nala kay na paring Totoy ng Totoy's Auto Shop. Located lang sila sa Area G, no? Sa may bandang Area G sa Dasmariñas, Cavite. So search nyo na lang yung Totoy's Auto Shop. Ayan, kay Enrique Clasiete or Totoy Clasiete. Ayan, shoutout na rin kay Maring Joy na kanyang asawa at aking co-teacher. Ayan, so ikutan lang natin yung ating kotse, no? Ayan, so kaya nanghihinayang din tayo na pakawalan din to dahil ito marami na nga tayong nagagastos, Ayan, tapos yun nga, dahil araw-araw na rin natin ginagamit, medyo napapamahal na sa atin ng paunti-unti itong kotse. Ang medyo ko nga lang dito talaga, syempre may mga pagawain pa,
Tulad ng dati, mga pang-ilalim, ipapagawa ko pa. Meron kasi maselan tayo eh. Ayoko na may mga naririnig-rinig. Tapos yung transmission, gusto kong smooth na smooth talaga ang transmission. Although konting-konti lang naman yung problema sa transmission. Tapos yun nga, yung sa gas consumption niya, alam niyo naman, malayo ang gas consumption nito, fuel consumption nito pagdating dun sa i-compare natin sa ating crosswind. Napakatipid ng crosswind natin. Ito, medyo may kalakasan ng kaunti pagdating sa fuel consumption niya. Pero tingnan naman, suwabing-suwabe. Tsaka doon sa mga nakakasubaybay sa vlog natin, kung saan-saan na rin tayo nakarating gamit tong kotse na to. Nakarating tayo ng Lobo, Batangas na rough road. Ito yung gamit natin. Wala naman tayong naging problema. Nakarating tayo ng San Juan, Batangas. Tayo ay nag-swimming. Ayan, wala naman din tayo naging problema. So, ayun lang guys. Inabot ako ng 10,000 doon sa squib or yung sa clock spring plus yung ating headlight na cast. Yan. So, di ko alam kung pagparehong depo siya is ganito rin yung magiging itsura niya or dahil lang talaga sa bagong-bago siya kaya ganyan yung effect niya, yung sobrang crystal clear. Kasi yung bago naman din to, ganoon din. Yan. Pero at least kahit papaano ay ayan siya. Hindi na siya yung parang kirat, no? Kasi nung una parang kirat talaga eh, parang bulag yung isang mata. Ayan. Parang bulag yung isang mata niya na malabo talaga, madilaw na madilaw, no? Ayan. Pero ngayon, kita nyo naman, halos pantay na, poging-pogi na. Ayan. Alright, so kung meron kayong mga isasuggest guys kung paano ko hahabol yung kulay nilang dalawa, no, para talagang pantay na pantay sila, paki-comment na lang po dito sa ating comment section. Alright, so medyo bumaba na yung araw at ang ganda ng langit, no guys. So siguro po minabag na naman ako panabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Mamaya magkakain kami dun sa kainan.